So, Wise Guest Podcast, lita ngayon sa bagong condo ni Grant Bayer. So, yan. Umpisa natin po siguro maganda kamusta muna tayo. Siyempre, unahin natin dun, sa may-ari ng condo na nag-stay natin. Kasi, kamustahin natin. Kasi ilang araw ka dito, bro? 4 days. 4 days. So, kamusta? Ayos tol. Sobrang solid no yung paglipat. Of course, mag-a-adjust muna tayo. Kasi kailangan talaga yun eh. Ilang 24 years akong nasa pagdat ng parents ko. Diba? Pero, yun. Maganda talaga. Bubukan ka rin talaga para hindi ka limited sa galaw. And then, yung growth din. Iba din yung growth eh. Siyempre, wala ka nang aasahan eh. Pagbaba mo ng bahay niyo, pag-gising mo, may pagkain agad. Dito, ikaw maghahanda. Disiplina o consistency ka nang mangyari dito. Pagkamimat ka talaga. Pag-visa ka. So, parang, yung pinaka-reason mo para paglipat. Oo, di growth talaga. Diba? Kung makukuha ko lang din naman din sa kung nandun pa ako sa parents, okay lang naman sa akin. Kahit dun ako. Kasi yung family pa din. Pero ayun nga, hindi mo yun makukuha pag nandun ka eh. Diba? Walang growth, hindi ka mo ni-level up, kumbaga. Early na solid, parang 24 years old, diba? Yes. 24, lipat ng condo sa Alabang. Hindi basta-basta lugar, Alabang. Pinakamahal na lugar sa South. Sa ECO, saan sa ECO? Saan aking dumisi? Ganun pa rin mga G, di ba? Make money, gym, same lang din naman yan eh. Kumbaga, bigay mo lang mas mo araw-araw. Okay naman, Miko G. Nag-aanda para sa bare months, trabaho pa din. Ayun. Good na good, G. Let's go. Yan na si Patsy, Brother D. Sa'yo sama. Sabi lang, G. Sabi lang yung rate natin lahi. So, ilan? Okay naman lahat na natin. Ikaw ang kamusta, Boss Lux? Dapat kasi namin hindi nakita si Lux. Yeah. Ano ko yun? Tagal, G. Ganun ulit. 3 weeks ata. Uli nung meet up eh. Hindi. Wala ka pa nun. Hindi pa kayo nagkita ng meet up. Hindi, nakita ko. Ay, hindi. Nung meet up sa Wise ako. Oo. Isa-isa. Isa-isa. Ulit. Yes. So, ano? Top to be, yung Iraq, Pablo, yan. Oh, wala ka rin dala. Tagpal naman sa... Okay din ako, G. Pinaka-hit siguro, nag-400k followers kami. Sir. Yeah, Congrats, G. Congrats. Salamat! Salamat, G. Kaya ako mo. Sorry din. Eh ba? Nakailat. Tsaka, kotse na ako. May skirt pa. Yung ako sa natin. Congrats ng wise guys. Blessing. Yeah, yun. Okay, all good na, all good. Pero parang kakalaban ka rin ng comfort. Sa pambuhay eh. Kasi, yeah. Bakit? Siyempre, ano yun? Good lights, no? Pero parang na-realize ko, okay din siya, huwag lang tagalan. So parang yung, kunya, siyempre, pag achievement ka, siyempre, makaka-appreciate mo. Pero, saan tama yan? Huwag mo na tama yan. Parang gano'n kagad, naluwas. Yan, solid din. Ganda na sinabi niya na parang pag may achievement ka, huwag mong tambayan. Kumaga, appreciate mo lang, tapos next month ulit kasi baka mag-comfortable yan na soko. Gusto ko nga yung sinabi niya ni Koy na everyday back to zero kayo. Parang maganda ka ngayon eh, parang everyday dapat yung na-make mong pera. Kaya kahapon, naka-make ako ng 100k. Dapat kinabukasan yung utak ko, back to zero ako. Para yung fire ko, back to zero ulit, di ba? Kasi isipin mo, kahapon naka 100k ako. Eh di ngayon, komportable na ako. Maganda, araw-araw, back to zero ka sa lahat. Sa katawan mo, sa pera mo, di ba, sa lahat. Para may fire ka pa din. Maganda lang, singit ko lang din. Ito, malasat ka. Di ba? Araw-araw kasi parang wala ka na, alam mo yun, meron ka na, parang mas marami yung room para may ma-achieve ka pa ng mas malaki. Si zero eh. Siguro bagbala, kunyari. Kanya sa bote ito. Kung rinising ka, tapos yung tubig, kalahati na. Kalahati ng tubig. Pero pag ising mo, walang laman, isang bote ulit yung pukunin mo. Parang araw-araw yung pwede mong makakamit, isang bote mo isang bote. Kaya parang, ayun lang. Gandang mindset yun. Sa mga na dyan, may mga pera. Araw-araw back to zero. Pero ito, sige kay Jig. Anong papayo mo sa mga Kasi lahat sa amin, siya yung paano ba sasabihin to? No, cute. Pinaka ballin eh. Kumbaga. So paano nilalabanan yung comfort, G? Yun na lang. Kasi hirap din yun Para kami din, matuwa mo kami. Kumbaga, dumating kami sa ganun. Paano mo lalabanan yung comfort? Baka hindi diskarte ko dyan, Kumbaga, kung tingin mo sa sarili mo, mataas ka na. May mas mataas pa sa'yo. Kumbaga, kung sino yung nasa taas ko man na yun, mas nilulook up ko yun na ako rin yun. Na kailangan ko pang
Tapos yung unsi naman yun na mas mataas na version ko. Ay, gets mo. Tapos kailangan ko siyang laging ganun. Para hindi ka ma-comfort. Yeah, kasi pag na-comfort ka, downfall talaga yung bagsak mo eh. So matakas ka na, syempre yung babagsakan mo, mas malalim. Kasi ang taas mo eh. Yun ang parang pang ano ko, atake ko. Ano parang tiniting mo lagi na yung pwede mo pang mabot kasi meron. So, taas. Kumbaga nasa east ko, mahirap pa rin ako. Mahirap pa rin ako. Ganun siya. Broke as fuck talaga. Kumbaga, hindi ka pwede. May mga milyones ako dito. Di mo siya pwedeng ganun tignan eh. Hindi siya pwede punta sa utak mo. Oo eh. Sa bulsa lang. Hindi siya pwedeng ganun, G. Tsaka mag-iiba ka nun. Kinain ka ng pera. Parang ganun. Kumbaga, pa rin sa lupa. Lamit. Humble na. Ganda. Eh, ganun naman, G. Paano mo nilalabanan yung comfort sa'yo? Kasi di naranasan ko yung yung nag-outing ako. Na-comfort ako na sobrang. Siyempre, wala akong ganito, wala akong circle, wala akong matanungan, wala akong mento. So, ano nangyari doon, na-comfort talaga ako. Pag nakakawa ako ng sera, bagat may naitang pera na mga po, okay na okay ako. Okay na yan. Boss na tayo production, ganito, ganyan. Doon, hanggang na-realize ko, hindi pwede talaga. Nata talaga. Comfort talaga si number one wealth killer talaga yun. Pag naranasan mo talaga yung comfort. Dapat, kinapunta mo na siya agad eh. Pag minsan kasi napapansin ko, nakita lang ako eh. Tapos minsan pinagpapaliban ko na yung mga task ko. Hindi pwede ito. Komportable ako. Ganyan. Kaya nilalaba. Minsan din mga tolan. Pag may pera ka sa mga ko, kung kaya mo ilagay sa mas mapapot ko pa ng pera. Lagay niya. Kasi minsan, dinadayo tayo ng utak natin eh. Gumahinita tayo pera sa bango natin. Tayo, pera ako. Parang sa pag-chill lang. May pera naman ako eh. Hindi naman ako malibugi. So, gano'n yung dinadaya ako yung utak ko ulit. Hanggang ano talaga. Tapos, disiplina na rin, boss. Kasi naranasan ko na yun rin eh. Na alam mo na yung maging downsword ko pa. Naging potable ako. Totoo, no? Ganda. Mind-faded talaga eh. Master. Totoo mga yun guys, yung sabi niya, pag komportable ka, next mo yun, downfall mo na. Kasi kwento ko na ako, bago ko makalipat sa magandang neighborhood, talagang sobrang sipag ko nun. Kumbaga, ginagol ko talaga makalipat sa bagong bahay. Tapos nakalipat ako sa bagong bahay nun, di ganda ng bahay ko. May swimming pool, may gym. Naging komportable ako ngayon guys. Nangyari, nawalan ako ng kliyente. So mali pala yun. Kumbaga, sobrang comfort ko. Biglang nag-downfall ako. Ang tama dyan, for example, si Lax, nakabili ng kotse, di ba? Sobrang sipag niya. Dapat, kung paano yung sipag niya, kung paano niya mabili yung coaching yun, dapat nandun pa rin yung sipag niya. Nung nabili niya yung coaching, meron siya. Gets, di ba? Dapat hindi mo babago yung sipag niyo. Dapat nga masungipag pa kayo eh. Kasi pag, kaya nakabili siya kotse, sobrang sipag niya, tapos biglang tinamad siya, eh di yung hirap siya lalo nun, kapag wala ng progress. So dapat, kung kayo, masibag kayo, tapos nakabili kayo ng kotse, nagkaroon kayo ng milyon, dapat sipatan nyo pa rin, huwag kayo tatamarin. Kasi pag naging komportable kayo, huwag kayo babagsak. Baga, paano na kayo mag-grow niyan? Tsaka G, one time, bago bumili to si Lax ng kotse, may usapan kami na G, yung kotse na bibilin mo na ngayon, yung kotse na bibilin mo ngayon, mga ilang months lang yan, sawa ka na dyan. Kumbaga, mas mag-i-aim ka pa ng mas malaki, mas magandang sasakyan dyan. Kumbaga, let's say sabihin natin, Audi ni Lax, mabilis siya magsasawa dyan, G. Gets mo. Kumbaga, yung fire ng pagbili niya ng kotse na yun, mas malakas yung fire na pagbili niya ng bagong sasakyan, mas malupit pa dun. Yun. Kaya sabi ko, Lax, yung bilhin mo na yan, gano'n talaga. Kasi pinupush ko talaga si Lax nun eh. Kasi gusto ko talaga yung inaano na niyan, G. Bilhin mo na. Tapos nung nakabili si Lax, diba? Medyo gumanda-ganda yung ano niya eh. Yung dating, no? Gumanda-ganda yung ano niya talaga, G. Ayun. Bagay, pwede na yun. Tsaka todo, kaya parang babalik ka rin sa parang serial mo eh. Di ba parang yung growth na nangyari sa akin. Kasi parang gumanda circle ko. Lalo na daw sa tayo pasar na energy. Ano na yung bang kailangan na ibang kanom. Wala kang iba choice. O kung di mag-grow ka. So yun nga sama ko yung mga sasakyan sila. Ay na, wala kang sakyan. Tangin na, so nag-grow ko. Hindi na naman sa mga ganun bagay eh. Parang nag-grow yung mindset ko. Parang,
paano ko tignan yung dito, paano ko tignan yung dito, paano ko itakal doon ba problema. So parang, by fixing first may circle, wala kang, basically wala kang puhunan sa ganun eh. Oo, guys mo circle mo, di ba? Parang hanap ka lang ng, lalo na ngayon, may internet na. Search mo lang, voice guys, taka na, voice scanner. Di ba? Pero kami, walang bayan. Tapos parang, hindi na-utilize ng iba eh. Sa totoong buhay, kapag ka, sinurang ko na yung sarili mo sa mga high players, talagang wala akong bad choice. Jay, mahirap pumasok, Jay. Totoo lang. Mahirap masok. Tapos parang, ay, hindi, pero sure ka. Mm. Wala ba eh.